Amen? So again, welcome po sa family. Ayan, so bago po tayo mag-start, ay i-recite po muna natin itong ating pong Luke 4:18-19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Si Jesus po ang the anointed one. Amen? Then our J1 culture, meron po tayong culture dito. Number 1, sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And the last, I am not extreme. Ayan. So, again, Happy Hearts Day po. Yan. Maraming tao po ang naghahanap talaga ng pagmamahal sa ganitong panahon. Amen? At ang pagmamahal daw po ay hindi lamang daw po ito sinasabi. Dapat daw po ito ay ipinaparamdam. Sino pong naniniwala doon? Amen? At dahil Love Month po ngayon at katatapos lang po ng ating mga date kahapon, ang ating pong pag-uusapan this morning ay ipadama ang iyong pagmamahal. Amen? So let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming turuan at patuloy mong ipakilala ang tunay at ano ba yung pagmamahal, Panginoon, na ibinigay mo para sa amin. Salamat po, Panginoon. Mahayag ka sa aming kalagitnaan. We acknowledge your presence, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At Lord, we patuloy kang kimilos. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sino po yung nakaranas ng magmahal dyan? Ito man ay mahal sa ating mga magulang, mahal sa ating mga kapatid, mahal sa ating mga kasamahan sa church. Ito man ay pagmamahal sa ating mga asawa at mga anak. Naranasan po nating magmahal. At ang tunay pong pagmamahal talaga ay kailangang nararamdaman. Amen? Sabi po dito sa 1 John 3:18, mga anak, huwag tayong magmahal sa salita o sa bibig lamang, kundi sa gawa at katotohanan. Kasi marami pong tao na nakakarinig tayo na nagsasabi ng mahal kita, pero kakaunti lang po yung tunay na nagpaparamdam nito. Amen? At ang kagandahan po, hindi lamang ito sinabi ni Jesus na mahal niya tayo, ipinakita niya ito sa atin at ipinaramdam. Amen? So sa first part po ng ating pong pag-uusap ngayong umaga ay paano ba ipinadama ni Jesus ang pagmamahal niya sa atin? Letter A, minahal tayo ni Jesus kahit hindi tayo perfect. Amen? Tapos naman kayo ng mga perfect. Mga walang sabit. Kasi madaling mahalin ng mabait, di ba? Kadali pong mahalin ng mabait saka yung perfect. Pero yung makasalanan, parang ang hirap, no? Yung pasaway, parang kahirap mahalin, di ba? Pero tayo pong lahat minahal ni Jesus kahit hindi po tayo perfect. Ang sabi po dito sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So hindi hinintay ng Lord na deserving tayo. Hindi hinintay ng Lord na tayo ay maging maayos. Minahal tayo ni Jesus in our worst. Hindi lamang yung best natin. Amen? Ngayon, paano ba ipinadama ni Jesus yung pagmamahal niya sa atin? Paano ba siya namatay? Atin pong himay-himayin ito ng kaunti. Paano namatay si Jesus? Si Jesus po ay namatay sa pamamagitan po ng crucifixion. At hindi po ito simpleng kamatayan. Isa ito sa pinakamasakit at pinakamalupit na paraan ng kamatayan noong panahon ni Jesus. Paano? Ipinako siya sa krus, pero bago po siya ipinako sa krus, binugbog muna siya, inagupit muna si Jesus ng 39 times ng latigong bakal. Yung bakal po nun ay parang may sima na ganito na bawat iahampas sa kanyang katawan, nahahalit yung kanyang laman. So yun po yung pinagdaanan ni Jesus. Ipinako siya ang kamay niya at yung kanyang pulso at ang kanyang paa na sobrang sakit
na halos hindi siya makagalaw. Na habang nakapako, unti-unting nahihirapang huminga kasi tumitigil sa paggalaw yung lungs. Ang normal na lungs po natin ay lumiliit, lumalaki habang tayo humihinga. At habang nakahang si Jesus doon, nagpiprease yung kanyang lungs at hindi siya makahinga hanggang masuffocate na siya. Ginawa ito in public place, kaya may kasama itong kahihiyan. Hindi lamang sinabi ni Jesus na mahal niya tayo, ipinakita niya ito sa pamamagitan at pagdaan niya sa isang pinakamasakit na kamatayan na pwedeng maranasan ng tao. Ngayon, bakit kailangan mamatay ni Jesus sa krus? Ano bang meron? Alam po namin na natin ito na sabi sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. So dahil may kasalanan, kailangang may magbayad. Ay, sorry po. Na-disconnect. Ayan, so balik po tayo. So namatay po si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan. Bakit kailangan mamatay ni Jesus? Kasi kailangan may magbayad. At hindi po natin kayang bayaran. Wala pong pwedeng magbayad maliban kay Jesus. Kaya kailangan siyang mamatay. Amen? Kasi kailangan meron pong perfect sacrifice. Walang kasalanan, ito po ay si Jesus. Si Jesus po yung umako ng parusa na para sa atin. Ang sabi po sa Isaiah 53:5, siya'y nasugatan para sa kasalanan natin. Meaning, siya ay pinerusahan para tayo ay mapatawad. So malinaw na po, kailangang may mamatay at walang iba pong pwedeng gumawa nun kundi si Jesus lamang. At kailangan niyang gawin yon at yung pinagdaanan niyang kamatayan, hindi simpleng kamatayan. Amen? Letter B, ipinakita niya ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Ang sabi po sa John 15:13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So sino po ba yung nagsakripisyo? Tingnan po natin. Sino ba ito si Jesus? Si Jesus po ay walang simula at walang wakas. Si Jesus ay yung lumikha ng lahat ng buong sanlibutan. Siya po ay sinasamba at pinaglilingkuran sa langit ng mga anghel. Pero pumunta siya dito sa lupa, nagpakumbaba, at sa pinakamababa, pumunta siya. Ano po yung pinakamababa? Namatay siya para sa atin. Amen? Ang mga sakripisyong ginawa ni Jesus ay iniwan niya yung langit para sa atin. Kaya mapalad po tayo ngayon kasi kadate natin si Jesus. Amen? Nauunawaan natin ngayon kung gaano ba tayo talaga minahal ni Jesus. Tinanggap niya ang paghihirap at pang-aapi. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus. Pinakamataas na sakripisyong ibinigay ay ang buhay para ipakita kung gaano niya tayo kamahal. Amen? So sabi ko nga po kanina, ang title natin, ipadama natin yung pagmamahal. And dito pa lamang nauunawaan natin kung gaano tayo at ipinadama ni Jesus yung pagmamahal niya sa atin. Amen? Personal ang pagmamahal ni Jesus. Ayan, ito po yung nasa awit 139. Sabi ko dyan, kilala ka ni Jesus. Sinadya ka niyang likain. Alam niya ang buong buhay mo. Kilala ka kahit yung kaloob-looban mo. So walang parte ng buhay mo na hindi alam ng Diyos. Ikaw ay fearfully and wonderfully made. Nilikha niya ang buhay mo, alam na niya ang buhay mo bago ka pa niya likhain. Alam niya yung future mo. Alam niya yung puso mo.
Alam din niya yung mga struggles na pinagdaraanan mo. Hindi ka pagkakamali. Ikaw ay apple of the eyes sa Panginoon. Gaanon ka kamahal ng ating Panginoon. Amen? Kung ganito tayo minahal ni Jesus, tinawag niya tayong iparamdam din naman ang pagmamahal sa iba. Amen. So kung mauunawaan natin kung gaano tayo talagang minahal ni Jesus, alam niyo po, nung si Jesus po ay nakapako sa krus, ay may nasabi po siya doon na ang sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi si Jesus at ang Ama sa langit, wala silang simula, pero for the first time, naranasan nilang maghiwalay kasi dala-dala ni Jesus lahat ng kasalanan natin. At napunta siya sa impyerno. Naranasan niyang mahiwalay sa Panginoon, sa Ama sa langit. At alam niyo po kung bakit, ano po yung katibayan na tinanggap yung kabayaran doon sa kasalanan? Nabuhay si Jesus na muli at hanggang ngayon ay buhay. So ito po yung ticket natin ngayon. Ito yung dala-dala natin lahat ngayong mananampalataya, na lahat ng mananampalatayang tumanggap kay Jesus at nanampalataya ay hindi na makakaranas ng kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Again, hindi simpleng kamatayan ang pinagdaanan ni Jesus. Yung torture niya, yung paghihirap niya, hindi po simple. At nahiwalay siya sa ating Ama sa langit. Napunta siya sa impyerno at naranasan niya yung pagkahiwalay sa ating Ama sa langit. Kailangan nating ibahagi at iparamdam ang pag-ibig ni Jesus dahil iyon ang paraan ng Diyos para maranasan ng mundong ito na ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kaligtasan. So, wala na po si Jesus ngayon dito. Pero tayo pong lahat na tumanggap kay Jesus, ikaw at ako ay gagamitin para the same love na ipinadama ni Jesus is the same love na ipapadama natin din sa ating kapwa. Amen? At tayo pong lahat ay gagamitin ng Panginoon. So sa part 2 po natin, paano natin ipapadama ang pagmamahal sa iba? Ayan. Number 1, magmahal ng may pag-unawa. Ayan. Hindi po madali ito minsan. Parang pagka sa mundo kasi natin, napakabilis nating mag-label, di ba? Minsan, hindi natin nakikita yung tao, ang nakikita natin yung mga label nila. Makasalanan yan. Broken family kasi yan. Hindi kasi maganda ang past niyan. Problematic ang taong yan. Ito yung kadalas na nakikita natin. Pero ang tunay na love daw po, ay pipiliin mong umunawa. Hindi na magbabago yan. I-cancel na natin yan. Hindi yan welcome sa atin. Kadalasan po, ganun yung mga label natin. Pero mahalaga po, we don't judge them. Instead, we listen and understand. Amen? May mga tao pong kaya pala tahimik, insecure. Maangas kasi kulang pala sila sa love. Ngayon, kung hindi mo sila ipapakita yung pagmamahal sa kanila, mananatili silang maangas. Amen? May mga tao po na pasaway kasi naghahanap pala sila ng atensyon na dapat sa atin nanggagaling. Amen? May mga tao pong cold kasi takot pala silang masaktan. Amen? So, kailangan po nating magmahal sa kanila ng may pag-unawa. Kaya minsan, para maipadama natin ang pagmamahal, kailangan natin silang pakinggan at unawain. Minsan, ang pinakamalaking paraan ng pagpapadama ng pagmamahal ay pakikinig at pag-iintindi. Amen? Sino pong nakakaranas nito na kapag may problema, nakikinig ka lang, hayaan mo lang ilabas sa'yo. Kadalasan po kasi ganoon. Ay yung iba kasi, wala naman dito, pasaway ka kasi, iko-correct mo na agad, hindi ka kasi nagpe-pray, hindi ka kasi sumaatid sa church. Makinig ka lang kasi baka hindi mo alam yung pinagdadaanan niya na sobrang bigat pala. Amen? So yung tunay daw pong pagmamahal ay kailangan mong intindihin yung tao, kailangan mong unawain, kailangan mong pakinggan. Amen? Minsan, gusto natin agad bigyan sila ng advice. Gusto agad natin silang i-correct.
Ayan. Ang love daw po na may pag-unawa, nakikinig muna bago humusga. Amen? Amen? So, makiking listener po tayo. Kaya po dalawa yan, ha? Hindi po aksidenteng dalawa itong ating tenga, isa lang yung bibig. Kasi kailangan nating makinig more kaysa yung tayo yung magsalita. Amen? So kapag may mga sugatan, walang tatanggapin po yan. Hindi niyang kayang i-absorb yung payo mo kapag yan ay durog. Ang kailangan mo lang ay makinig sa kanila. Amen? Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Ito po yung encounter ni Jesus dun sa Samaritan woman. Ito po ay nasa John 4. Ito pong babaeng ito ay merong 5 asawa, naging 5 asawa, at meron po siyang asawa na hindi niya asawa. Daming asawa, no? Swerte naman ito. Kadami na. Ayan, yung iba dito sa atin, nag-uumpisa pa lang. Ayan. Ayan. Pero noong panahon kasi na yun ay hindi immoralidad ito. This kind of woman is walking in immorality. Kapag ikaw ay meron ng 5 naging asawa, ibig sabihin, puro failures na yung iyong pinagdadaanan. At yung asawa pa niya ngayon, nung kausap niya si Jesus, ay hindi pa niya asawa. So talagang naka-6. Yan. Pero bago nagsalita si Jesus tungkol sa buhay ng babae, kinausap muna niya ito, nakinig, nakipag-usap ng maayos. Hindi niya ginudge. Hindi niya sinabing, makasalanan ka kasi. Yan. Instead, dinala ni Jesus yung truth sa buhay ng Samaritan woman with compassion. Alam niyo po yung sabi niya doon? Basahin ko po na maikli lang. Sabi dito, umuwi ka, isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinasabi mong wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinasabi mo. So minsan, ang mga unang paraan natin para maipakita yung pagmamahal ay pakinggan mo lang sila at tingnan mo lang kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Amen? So wala po tayong ililabel agad na eto kasi yan, masama kasi yan. Amen? Lahat po tayo ay nangangailangan ng pagmamahal ni Jesus. Yung kamatayan ni Jesus na para sa iyo, na ikaw siguro ay mabait, at yung kamatayan ni Jesus para sa taong hindi maganda yung pinagdadaanan, it's the same. Namatay si Jesus para sa ating lahat, period. At yung pagmamahal na yon, kailangang maramdaman ng tao sa iyo at sa atin. Kaya po tayo dito sa JA1 po, meron po tayong life group. So yung life group po dito ay kung mauunawaan natin, yung pong ating mga life group leaders, hindi po madali kasi they are giving their lives. Imagine mo, meron kang 5 na nila life group, yung life group leaders, lahat ng problema ng 5 yon pumupunta sa iyo at ina-absorb mo. So hindi po madali. And sa ating buhay po, sa atin, sa bahay, siguro, sa ating trabaho, kung saan man tayo gumagalaw everyday ng ating buhay, ang dali kasing mag-judge. Ang dali kasing mag-label. Ako kasi mabait ako, hindi ako mabait ako. Siya, hindi. So kailangan po nating, ako po ay, kapag umuwi po kami sa Mindoro, ay lagi ko pong pinapamili yung aming mga kapitbahay kahit simpleng grocery lang. At binibilhan ko sila ng isang buong chicken, may tinapay, may kape, at lahat yung aming kapitbahay na malapit sa amin at ang aking mga tiyahin, tiyuhin, ay binibigyan ko silang lahat. At kapag ako'y lumalapit sa kanila, ay kapag sinabi kong, pwede ko po ba kayong ipag-pray? Ay napakadali kasi nagpakita ka ng kabaitan. Hindi mo tiningnan kung ano yung kasalukuyang ginagawa nila. Ang ipinapakita mo ay yung pagmamahal. Amen? Na handang umunawa. Amen? So, magiging patience na po tayong lahat. Amen? Ayan. Pangalawa, magmahal ng may pagpapatawad. Nako, hindi madali ito. Hindi perfect ang tao, pero hindi
perfect ang tao at hindi rin tayo perfect. Pero ang true love daw po is chooses to forgive. Dahil ang tunay na nagmamahal, marunong magpatawad. Sabi po dito sa Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka. Taas ng kamay na may mga kasamaan pa dito ng loob. Wala na, mabait. Baka may hinanakit ka pa sa baka may nakagawa ng hindi maganda sa iyo. Ang sabi po diyan, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Pastor, hindi mo naman alam kung anong ginawa sa akin yan bakit ko naman patatawarin? Pwede ko sigurong patawarin pero hindi ko na kayang makita yan. Ayaw ko na. Pag magkocross ang aming landas, pagkaharap ko na siya, dito ako dadaan sa kabila. Ayaw ko nang makikita yan. Ang tanong po ay, sino pong gustong lahat pumunta sa langit? Kahit mahirap, kailangan nating magpatawad. Kasi the reality, pag hindi tayo nagpatawad, hindi tayo pupunta sa langit. Totoo po yun. Kahit pastor, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka pupunta sa langit. Bakit? Ayan. Tingnan po natin maya-maya. Ang tunay na pagmamahal hindi naghahanap ng perfect na tao. Dahil sa totoo po, talaga namang walang perfect. Siguro may mga nakakasakit sa atin or meron tayong nasasaktan. May nagkakamali sa atin. May nakakapag-disappoint sa atin. Pero ang love na galing sa Diyos, pinipiling magpatawad. Hindi dahil okay yung ginawa nila o dahil masakit yung ginawa nila, kundi dahil pinili mong magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Imagine mong nakapako siya si Jesus sa krus at sinasabing, itong pagpapako kong kamatayang ito, para lang doon sa mabait. At alam niyo po ba, yung Samaritan woman, ibalik ko lang, ito pong Samaritan woman ay the first time na i-reveal ni Jesus yung kanyang sarili dun sa Samaritan woman. Hindi sa mababait, hindi sa pare, hindi sa mga perfect. Sinadya ni Jesus yung Samaria just to meet this Samaritan woman at ipakilala at sabihin doon sa Samaritan woman ito, ako yung Messiah, ako yung tagapagligtas. Can you imagine na kaya tayo din, kung dumaranas tayo ng hindi ko mapapatawad yan, magpapatawad po tayo. Amen? Ito pong nawawala. Naka-project dyan? Diyan na. Sige, diyan na lang siguro. Ayan. Ito po yung time na si Jesus po ay nakapako sa krus. At si Jesus po ay habang nasa krus siya po ay nagsalita ng ito. Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At this time, ay nagpatawad si Jesus. Siguro kung si Jesus ay nagkakape at walang nararamdamang mahirap, parang andaling magpatawad. Pero this time, ongoing ang torture, ongoing ang pain, ongoing ang pagpapahirap sa kanya. Pero sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And the same, hindi ba rin natin kaya magpatawad? Pastor, paulit-ulit naman bago nga ako pumunta dito, ganun kasakit yung ginawa niya sa akin. Jesus, buhay pa siya nung sinasabi niya at nagsasuffer pa siya. Nakapako siya sa krus, tinurukan siya ng koronang tinik, sinaksak pa sa tagiliran, nilatigo ng 39 na latigong bakal. Ang sabi nga po doon sa pelikulang The Passion of the Christ, na ginanapan ni Mel Gibson, si Mel Gibson daw po, doon sa Passion of the Christ, makikilala mo pa siya after ng torture na ginawa sa kanya na itong artistang ito'y gumanap ay si Mel Gibson. Pero si Jesus daw po, hindi mo makikilala kasi
sobrang suffering ng kanyang pinagdaanan. Pero sumisigaw pa rin siya, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ongoing ang pain, ongoing ang torture, ongoing ang hindi masasakit na salita na ginasabi sa kanya. So tayo din na po ay kailangang magpatawad, magmahal, at magpatawad. Amen? Ang tunay na pagmamahal, kayang magpatawad kahit masakit. Take note nga, ito nga po, ongoing, ang paghihirap, pero nagpatawad. Kaya sa ating pong pamilya, sa ating mga kaibigan, o kung may nakaranas man tayo ng abuse or ano paman, mamaya po tayo magpe-pray. Kailangan nyo pong banggitin yung kanilang pangalan at sabihin, pinapatawad ko na siya. Kailangan po nyong sabihin yon. Kailangan nating sabihin, pinapatawad ko na siya sa ginawa niya sa akin. Kailangan mong i-declare. Kasi pinapatawad din po tayo ng Panginoon. May nasabi silang masasakit sa iyo, pwedeng nananatili pa yung galit mo hanggang ngayon. Pwede mong dalhin yan ang sama ng loob mo everyday ng iyong buhay. Pero kapag pinili mong magpatawad, hindi ibig sabihin na okay yung ginawa nila. Ibig sabihin, ayaw mong maghari yung sakit sa puso mo. Kapag daw po tayo nagpapatawad, tayo ay pinapalaya natin si Eddie. Sino po nakakakilala kay Eddie? Pag tayo ay nagpapatawad, pinapalaya natin si Eddie. Wala nakakilala kay Eddie? Eddie ikaw, Eddie ako. Kasi pag hindi ka nagpalaya, nakakulong ka. Pag hindi ka nagpatawad, nakakulong ka. Pero kapag nagpatawad ka, pinapalaya mo ang iyong sarili. Amen? Amen. Ang bottom line po nito, ang tunay na pagmamahal ay marunong magpatawad. Amen. Kahit mahirap. Forgiveness is one of the greatest act of humility. So lahat naman po tayo humble dito. Taasan kami ng humble. Wow! Huwag mo tataas. Kasi pag sabi humble, humble ka lang. Ayan. Taasan kami ng mga humble. Ayan. Wala, tataas. Ayan. Ang pagpapatawad po ay isang gawaing pagpapakumbaba dahil pinili nating magmahal kahit tayo ay nasasaktan. Pinipili nating maging katulad ni Jesus na magpapatawad siya kahit patuloy na nasasaktan. Amen? So patuloy po tayo magpapatawad. Meron po bang mga nakasakit sa inyong mga damdamin dito? Wala na. Ay siya, wala na. Wala na itong number 2 na to. Ayan. May ganun pa man kung tayo po ay, kasi itong mundo pong ito ay nandito pa rin tayo sa mundo. Ang mundong ito ay corrupt. Itong mundong ito ay pinaghaharian ng kaaway or ni Satan ngayon. And may encounter natin yung iba't ibang klase ng tao. At ako nga po sa opisina ay na-encounter ko minsan na kami po ay binigyan ng regalo ng aming pong factory sa China. Ilan lang po kami pili na binigyan ng regalo. Parang 4 lang kami na binigyan rin ng regalong magandang Bluetooth speaker. Bluetooth speaker, ha? So, meron pong isa na hindi nabigyan na may position din. So, kami pong 4 na binigyan, ay nung hindi siya nabigyan, ay kung ano na ang sinasabi. Ay imbes na magalit, sabi ko, the next morning, dala-dala ko na yung Bluetooth speaker ko na napakaganda at ibinigay ko na sa kanya. Sabi ko, para na sa iyo, para hindi ka na magalit. Diba? Ay, kaysa naman, kung ano na pa yung sabihin ko, ay sa iyo na lang to at bibili na lang ako ng bago. Amen? So, kailangan po tayo magpatawad. Kapag tayo po ay nagpapatawad, ibig sabihin ikaw ay humble, na pwedeng sabihin mo sa Lord, salamat po dahil ako po ay pinatawad mo. At ganun din po ang aking gagawin. Amen? Amen. Meron po ba tayo nakukuha? Ayan. Ipadama ang pagmamahal sa pamamagitan ng gawa. Ayan. Ang love po, sabi po ni ating Pastora Aubrey kagabi, ay sa action word. Ayan. Verb. Verb daw po ang love. Ayan. Action. Action. Ayan. Ang pagmamahal ay hindi lang kumikilos, hindi lang sinasabi, ito ay kumikilos, gumagawa. Sabi dito, mga anak, huwag tayong magmahal sa salita o sa bibig lamang, sabi sa 1 John 3:18, kundi sa gawa at katotohanan. Ang pagmamahal po, hindi sinasabi lang, ito po ay pinapakita. Madali nating sabihin, I'm here for you, mahal kita, I care for you. Pero ang tunay na pagmamahal, nakikita at ginagawa araw-araw. Ayan.
Kapag sinabi nating love is action, tumutulong ka kapag may nangangailangan. Naglilingkod ka kahit walang kapalit. Nagpapalakas ka ng loob ng iba. Ipinapanalangin mo yung may mga pinagdadaanan. Yung pong ating mga nanliligaw, yan, natural po yan, na magbibigay ka ng regalo, flowers, cake, chocolate, kasi hindi lang pwedeng I love you lang, di ba? Kailangan may gagawin ka. Ayan. Parang sa ating pong pagla-life group, hindi naman pwedeng puro kwentuhan lang na mahal ka ni Lord. Eh, kailangan may kinakain. Amen? So, dapat may merienda. Dapat may Starbucks. Kapag po per Sunday po natin dito, ay meron po tayong kainan po dito. At maniwala po kayo, ay yun po ay hindi kinukuha sa church. O may binibigay lang yung church, pero napaka-konti lang. At lahat po yun ay pinag-aambagan po namin ditong mga leaders para mapakain po yung lahat. Amen. Ang ating pong mga Rojas Boulevard, everyday po yan ay pinapakain natin. Every Sunday. So, hindi lamang tayo binubusog sa salita ng Diyos, binubusog din tayo sa tiyan. Ibig sabihin, kung sinasabi natin sa kanilang mahal natin sila, ay mararamdaman nila ito kasi binebless sila sa lahat ng areas ng kanyang buhay. Meron nga pong may reseta pa ng gamot. Meron pang mga libreng gamot. So lahat po yun ay ginagawa natin para ipakita at sabihin natin sa tao na mahal natin sila kung paano yung pagmamahal ni Jesus na ating naranasan. It's the same love na ipaparamdam natin sa ating kapwa. Amen? Yung pong ating mga kape every morning ng Saturday sa Rojas Boulevard, meron pong regular sponsor niya. Tama po ba, Sek? Yeah. Regular po yan. Pag nauubos na po yung ating stock ng kape dito, every morning yung kinakape nyo po, yung po ay may nagbibigay dyan ng taos puso. Pangalanan po nating Sek April. So napakabuti na. Yan po yung love na kailangan mo pong ipadama yung pagmamahal mo at kailangan mong gawin yung sinasabi mo. Amen? Imagine mong si Jesus na mahal niya tayo ay naandun na lang sa langit. Mahal na mahal ko kayo ha. Ililigtas ko kayo. Sige, bahala na. Hindi. Si Jesus bumaba. Pumunta sa pinakamababa. Ano yung pinakamababa? Kamatayan. Just to save us. The love na naranasan natin kay Jesus. Kaya sabi ko nga, today is our celebration ng pagmamahal ni Jesus sa atin na kahit wala tayong kadate kahapon, kadate natin si Jesus ngayon at nare-realize natin kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Amen? At the same love, kasi ang love po kasi, laging two-way po yan. Kung nakaranas ka ng pagmamahal, the same love ay ipaparanas mo din sa iba. Amen? Si Jed po, tuwing kami... Jed, nasa si Jed? Ayun, napakaganda po. Dancer po namin dito yan. So, sayaw ka nga dito. Ayan. Napakamahiyain po niyan. Si Jed po yan, tuwing kami po, pwedeng ako po ay mag-out of the country, mag-abroad, ay magbibideo call po yan, mag-message pa, I love you, dala mo akong chocolate ha. Yan. Lagi may chocolate. Siyempre, pag babalik na ako dito, siyempre, love, yakap. Pero ang sunod na pupuntahan na, ang bubuksan na yung maleta. Hindi mo pwedeng bubuksan yung maleta na walang lamang chocolate. Ayan. At tuwang-tuwa, kung 100% yung love na nagpangita kayo, nagiging 200% kasi merong chocolate na dala ka. Amen? So, kailangan mong ipakita yung pagmamahal mo kahit doon sa chocolate. At kahit 4 na piraso yan, 5 piraso, mahal, sobrang tuwan-tuwa na. Amen? Amen. Sa Singapore po kasi, may binibilhan kami doon na murang pabango. Ayan. Ayan, sama ko na po ang aking mahal na asawa. Mamaya tayo magde-date. Mamaya tayo magde-date. Kasi hindi tayo Kahapon po kasi, mayroon po kaming special na kwan dito para sa ating mga girls. Naghanda po kami dyan, mga boys. Kahapon, bubili ako ng pizza. Sabi ko, sige, 30 minutes ang aking ilalaan dito para bumili. Bago ako nakabili, bago ako nabitbit yung pizza, 1.5 oras, na late na ako dito.
Ay, ganun kahaba ang pila ng talagang nagmamahal kapag February 14. Sabi ko, Han, bukas na lang tayo. Hindi na tayo sasabay sa kanila. I love you. Ayan. Pero alam niyo po ba, every time na pupunta kami ako sa Singapore, meron kaming nabibilhan doon na pabango na mura sa Lucky Plaza. Meron po doon tindahan ng pabango. At meron na siyang laging pinapabiling pabango. At pag uwi ko at pag may pinapabili siya, hindi pwedeng hindi bibilhin. Yan. Bakit? Kasi yung love na nagpangita kayo at nakabalik ka dito, nadodoble yung love kasi may dala kang gustong-gusto niya. Amen? So, ganun po yung love na kailangan nating ipadama sa iba na hindi lamang natin ito kailangan sabihin, kailangan nating itong ipadama sa kanila. Amen. Kung kailangan kang kausapin, kung kailangan mong magbigay ng support, kung ano man yung pangangailangan, at halimbawa po sa ating mga Rojas Boulevard, sabi nga po ni Repito, marami po yung mahihirap, hindi mo sila kayang tulungan lahat. At ang sabi niya, pumili ka lang. Ibig sabihin, choose na pwede mong tulungan. Hindi mo kayang tulungan lahat, pero kailangan mong magbigay ng tulong. Amen? Just to show love. Amen? Ayan po, yung ating pong mga kabataan. Si Christine, para mention na po natin. Pastor, atin po ako. Book ko na agad yan. Binubook ko na agad. Galing sa Ross Boulevard. Pupunta dito yan every Saturday. Bubook ko pa uwi. May pagkain pa dyan. Sabi ko niya, kumain ka na ba? Ay, isang araw na po akong hindi kumakain. Ay, sali ka. Yun po yung totoo kasi mahirap yung buhay eh. Sabi ko, sa bahay ko, ayaw ko na nga kumain. Hirap na ako magpapayat. Ay, meron palang ganito na one day nang hindi kumakain. Kaya sabi ko, halika dito, bilhin tinapay doon, bilhin ng balot doon sa baba, kain ka. It's the love na we share, we show, and ipaparamdam natin sa kanila yung pagmamahal, hindi lamang natin sinasabi. Amen? Amen po. Ito po yung Good Samaritan. Ang sabi po dyan, ito po ay nasa Luke 10. May isang lalaki po na manlalakbay. Ito po nasa Luke 10:10 po. Ito'y binugbog siya, ninakawan, at iniwan na halos ay patay na. Marami po yung dumaan. 3 actually yung dumaan doon para dapat sana ay magbigay ng tulong. Ang una pong dumaan yung pari at religious leader pa naman. Yan. Nakita yung sugatan, pero ang ginawa niya, dun siya dumaan sa ibang daan. Umiwas yung pari. Yung pangalawang dumaan yung Levite, yung Levita, church worker. Mga church worker pa naman to, mga churchy talaga itong mga dumaan na to. Nung makita yung sugatan, lumagpas din. Pero nung dumaan po yung Samaritan, ang Samaritan po ay normally kaaway ng Jew, pero siya yung tumulong. At remarkable po yung kanyang pagtulong. Hindi po simpleng tulong na itinayo lamang. Ano po yung ginawa niya? Nilapitan niya yung sugatan, nilinis niya yung sugat, binalutan niya yung sugat, dinala niya pa sa inn. Dinala niya sa isang lugar na safe. At binayaran pa niya yung gastos. Ang sabi niya, sige po, ito yung gagastusin niya at kung may kulang pa, babalik ako para bayaran pa. Alagaan niyo lang sila. Napakabait, ano? So, hindi lang sinabi ng Samaritan na naawa siya, kumilos siya para ipakita yung pagmamahal. Amen? Amen. So, halimbawa, sa kaibigan mo, o sa kapamilya mo, merong depressed. Hindi lang sapat na sasabihin mo, okay lang yan. Minsan, kailangan mong samahan, kailangan mong kumustahin araw-araw, kailangan mong ipag-pray, kailangan mong tulungan in practical ways. Amen? Hindi po kailangang madali. Hindi po kailangang malaki. Hindi po kailangang malaki. Hindi mo kayang tulungan lahat, pumili ka lang. Amen? Dahil kapag may taong kumilos para sa iyo, doon mo mararanasan ang pagmamahal. Amen? So, kailangan pong may gawa. Kailangan mong may kilos. At doon po nararamdaman ang pagmamahal. Ang mundo pong ito ay naghahanap ng pagmamahal na nararamdaman, hindi lang po naririnig. At wala pong ibang gagamitin kundi ikaw.
So kailangan maging mabait tayo sa ating kapitbahay, maging mabait tayo sa ating mga katrabaho, maging mabait tayo sa ating mga anak. Si RJ po ngayon ay hindi naka-attend kasi tumugtog po siya kagabi dun sa parang fund for a cause. Pwede namin pagalitan ng ano ba? Bakit na? Hindi, uunawain mo. O kailangan mo unawain. Yun yung ginawa niya, kailangan mong unawain, pakinggan. Amen. At iba naman yung pagmamahal. So, sa mundong ito ay naghahanap ng pagmamahal na nararamdaman, hindi lamang naririnig. So, walang ibang gagamitin kundi ikaw. Kaya sa pamilya, sa church, sa ministry, o sa relationship, ang pagmamahal ay dapat may gawa. Yan. Kailangan nagbibigay ka ng oras. Yan, sa mga PJ, kailangan nagbibigay ng oras. Yan, nagbibigay ng tulong. Nagbibigay ng present. Yan, regalo. Nagbibigay ng pag-aalaga sa iba. Alam niyo po ba, sa Harvard po, meron pong studies na ginagawa. Pinakamahabang studies, until now, ginagawa pa. Nag-umpisa po ito noong 1938, ongoing sa Harvard. Itong studies na ito, until now, tuloy-tuloy. Ano po? One of the longest studies ever made. Sinundan nila ang buhay ng hundreds of peoples in a decade. Ang tao daw po with love and who experience love, ang tao daw pong mapagmahal at nakakaranas ng pagmamahal ay mas happy, mas healthy, at mas mahaba ang buhay. Sino gustong mahaba ang buhay? Sino mas gustong happy? Sino mas gusto na healthy? Magmahal po tayo. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Amen? Kasama pa rin po sa studies na yung kindness and helping others. Ikaw ay nagbo-volunteer, ikaw ay tumutulong sa iba. Ang tao daw pong ito, ayon sa studies nila, ay mas lower ang stress, mas lower ang depression, at higher ang life satisfaction, at better emotional health. Oh, talagang kailangan na natin maging mabait talaga. Kasama pa rin po itong studies na ito, yung stress daw po and forgiveness research. Ang study po, sabi dito, ano po yung nangyayari kapag ikaw ay laging galit at bitter? Ito po yung nangyayari. It produces a higher stress hormone. So wag na po tayo mga. Pero kapag ikaw ay laging forgiving, lagi kang nagpapatawad, lower stress, better health, heart health, maganda yung puso mo, maganda yung tibok kapag lagi kang nagpapatawad. Amen? Amen. Ang sabi po dito sa, malapit na po tayo matapos, sa John 17:3, "Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." Sa Tagalog po, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisang tunay na Diyos, at si Jesucristo ang iyong sinugo. So kailangan nating ibahagi at ipadama ang pag-ibig ni Jesus dahil iyon ang paraan ng Diyos para maranasan ng mundong ito na kailangan ng pag-ibig at ng kaligtasan. Kung hindi natin ipapadama yung pag-ibig, hindi, yun po kasi yung nung sinabi ni Jesus na go and make disciple, lahat po yun ay para sa atin. Tayo pong lahat ay inuutusan na go and make disciple. And one of the best ingredients is showing love. Ipadama mo yung pagmamahal mo sa kanila. Hindi mo sila kailangan laging sabihan ng Bible verse. Sabihan mo lamang at ipadama yung pagmamahal sa kanila. Sapat na yon ang kikilos na ang Banal na Espiritu. Alam niyo po, sa kapurihan ng Panginoon, ito po ay nabanggit po ng ating Rojas Boulevard team at nakakatuwa at nakakataba ng puso. Ang sabi po nila, alam niyo po, Pastor, ang dami pong pumupunta sa amin na tulad niyo. Pero bakit po namin kayo dito kami nanatili sa JA1 Mandaluyong? Kasi dito namin naranasan yung tunay na love at tunay na care. So tayo pong lahat ay gagamitin sa ating kapamilya, sa ating katrabaho, kung saan man tayo gumagalaw sa araw-araw. Ang dali naman kasing maging bitter. Ang dali namang, pero kung alam mo, yung sa first part kanina, kung paano tayo minahal at iniligtas ni Jesus,
automatic, magiging katulad ka niya. Magiging katulad tayong lahat ng ating Panginoon. And next Sunday, mag-i-invite pa tayo. Magdadala pa tayo dito ng mga kaluluwa. Kasi ang heartbeat ng Lord, soul. Ang heartbeat ng Panginoon na every time na meron isang kaluluwang tumatanggap, nananampalataya kay Jesus, thousands of angels ang nagdiriwang doon sa langit. Amen? At walang ibang gagamitin kundi ikaw. And the same love na nadaramdaman mo at ipinadama sa'yo ni Jesus, it's the same love na ibabahagi natin sa iba. Amen? Sa lahat ng bagay, maaaring maranasan ng tao. Tagumpay, pera, fame, walang hihigit sa makikilala natin si Jesus at maranasan ng kanyang kaligtasan. Ito na po yung ultimate na pwedeng maranasan ng tao. The greatest experience is love is not success. Again, the greatest experience in life is not success. It's knowing Jesus and experience His salvation. Ang buhay po natin dito sa lupa maikli lamang. At merong another life tayong pupuntahan pagkatapos dito. Kami nga po, nagkakabiruan doon sa Ross Boulevard kahapon. Sabi ko, ilang taon na po kayo, Tay? So merong 50, may kaedad ko, 3 kaming 50. Merong 65, merong magse-70 na. Ay sabi po namin, sige, search po natin sa Google o sa AI. Ilan po yung average lifespan ng isang tao? Parang 66 lang sa lalaki. 72 sa babae. Bakit mahahaba ang buhay ng mga babae? Anong meron sa mga babae? Bakit mahahaba ang buhay? Mas maikli sa lalaki. Pero ang point po doon, lumampas na tayo doon sa ating average. Yung ating pong nagkukwentuhan ay biyaya na po yan. But the reality is, lahat po tayo ay lulubog. And the love na pinakita po na Jesus ay, sabi dito, the greatest experience na pwede nating maranasan is not success in this life. In this lifetime, kung hindi mo maranasan si Jesus, ikaw na yung pinakaluging tao. Ikaw na kakawawa. If this in lifetime na napakaikli, hindi mo nakilala si Jesus. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, kamatayan sa lahat ng hindi nanampalataya at tumanggap kay Jesus. Imaginein mong, bakit kailangan niyang pumunta? Kung ito po ay simentong ganito, hindi mo naman kailangan ng lifeguard dito. Bakit kailangan mo ang lifeguard at meron kang, ano ba yun? Yung inihahagi sa dagat. Salbabida. Hindi mo naman kailangan dito ang salbabida. Isemento yan eh. Pero kung ito'y dagat na napakalalim, kaya merong salvation kasi kailangang may iligtas. Hindi kailangang pumunta ni Jesus dito kung walang ililigtas. In serious yung pagpunta niya dito. It is His life. Kaya tayo ding lahat naman gagamitin tayo ng Panginoon. Kamusta yung mga mahal natin sa buhay? Kamusta yung pamilya mo? Kamusta yung mga kaibigan natin? Kamusta yung ating mga tiyuhin, tiyahin? Ay may ihikli na lang sila. Hindi po totoo yung rest in peace. Pag hindi mo nakilala si Jesus, wala pong rest in peace. Kasi ang sabi ng Bible, kamatayan kapag hindi nakilala si Jesus. And these ingredients, this love, ito yung gagamitin. Kapag sinabi mong ang bait-bait ni Jesus, kailangang mabait ka rin. Kapag alam mong pinatawad ka ni Jesus, dapat nagpapatawad ka rin. Umuunawa ka rin. Amen? For our last slide, the greatest love we can share is Jesus. Wala na pong hihigit dito. Ang sabi po ng Bible, what shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Maaring makamtan mo lahat ng ranya ng mundong ito, pero kapag hindi mo naranasan yung salvation ni Jesus, again, itong ipinakakawawa ka ng nilikha. Pero the greatest love na pwede nating i-share si Jesus, ang kanyang salvation, the love. So dapat yung love ni Jesus, hindi mo naman kayang puntahan si Jesus dun sa langit at sabihin, Lord, mahal na mahal kita. Yung ating vertical, mapapadama mo yung kanyang pagmamahal mo kay Jesus, hindi sa vertical, sa horizontal. Yang katabi mo, yang mahal mo sa buhay, yan yung horizontal mo na magpapadama ka dyan ng pag-ibig. Yang asawa natin, yung ating mga anak,
diyan natin ipapadama yung ating pagmamahal. Amen? Again, minahal tayo ni Jesus, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ngayon, tayo naman itinawag din para magmahal sa iba. To show the same love. To show the same love. Helping people physically is love. Encouraging people emotionally is love. But helping people to know Jesus is eternal love. Helping people to know Jesus is eternal love. Maaari tayong magbigay ng tulong na pasamantala, pero kapag ibinahagi natin si Jesus, nagbibigay tayo ng pag-asa na magpasawalang hanggan. Sige po, pwede po ba tayong tumayo this morning? And before we sing a song, ay kung meron bang mga nakasakit sa ating mga damdamin, sa ating puso, maaaring may sugat yan, maaaring may pinagdadaanan ka o may dinadala kang mga nakalipas pa, maaaring abuse, maaaring hindi magagandang salita, o ano pa man, hindi ko po kayo kilala. Pero alam ito ng Panginoon. And this time, before we pray, pin po natin at pwede nating sabihin kahit tayo lang yung nakakarinig. Pinapatawad ko na itong taong ito. Kung alam mo yung pangalan, sabihin mo yung pangalan. Again, forgiveness is an act of humility. Forgiveness ay sinasabi mo, Lord, ako nga po ay pinatawad mo. Yung sin, kahit gaano kalaki yung sin at kahit gaano kaliit ng sin, it's the same. Death. Pero kapag si Jesus ay tinanggap natin, kahit gaano pang kalaking sin, langit ang naghihintay. And this time come on, sabihin natin, kung meron mang nakasakit sa atin, kung meron mang hanggang ngayon may hinanakit ka pa, tampo, galit, sabihin mo, pinapatawad ko na siya. Come on, release. Hindi kikilos ang buhay mo. Hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo hanggang mayroong kang hindi pagpapatawad. Sige, sabihin mo ngayon. And after that, after mo i-release yung forgiveness, awitan natin ang Lord. At ipadama natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Lord, narito ang iyong mga anak. Pinatunayan mo ito. Hindi kami perfect, pero pipiliin namin magpatawad. Pinapatawad namin ang mga taong nakasakit sa amin. Pinapatawad namin ang mga taong hindi nagbigay ng sakit sa aming mga puso. We are releasing forgiveness to them right now. And this time, tinatanggap ka namin, Panginoong Hesus. Pwede nating sabihin ito, Panginoong Hesus, patawad po sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita, Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyong pagmamahal. In Jesus' name, Amen. Woo! Instant. Every time na yung tumatanggap kay Jesus, instant pinapatawad. Instant nagiging anak ng Diyos. Instant nagiging tagalangit. Ito yung pangako ng Biblia. At ito yung kanyang gagawin sa ating lahat. And this time, patuloy nating awitin ng Lord, awitin ng Panginoon, at ipadama natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Lord, salamat for the so much love. Nilulunod mo ako ng iyong pag-ibig araw-araw. Pinatunayan mo ito.
kaligtasan. Ang panaliman, buhay na walang hanggan. Ang tumigis, talay kaligtasan. Ang panaliman, buhay na walang Panginoon, maraming salamat po. This morning, we realize sa so much love, Panginoon, ay binigay mo po sa aming lahat. Lord, maraming salamat po. Kulang po yung aming salita to thank you. How grateful we are. Salamat po kaming lahat ay iniligtas mo na dapat kami yung magsasuffer. But Lord, you chooses, Panginoon, yung suffering up to your death. At kami namang lahat ngayon na nananampalataya at nagtitiwala ay patuloy naming mararanasan yung kaligtasan. Maraming salamat po. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng pag-ibig everyday ng aming buhay. And the same love, Panginoon, na naranasan namin is the same love, Panginoon, na amin pong isi-share sa ibang tao. Maraming salamat po, Panginoon. Mag-i-invite kami, mag-i-encourage kami, makikinig kami, ipapadama namin yung love at ipapakilala ka namin, Jesus, sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming trabaho, because this is the greatest love na pwedeng maranasan ng lahat, yung makilala ka at magkaroon ng kaligtasan mula sa inyo. Maraming salamat po. I-bless niyo po yung buhay ng bawat isa. And even the family that we represent, Lord, bless each and every one of us, O God. Pagpalain niyo po, Panginoon. Lord, we always declare your blessing, favor, uncommon favor, protection, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At whatever the need, Panginoon, patuloy mo itong may pagkaloob sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Lord. Lord, we love you. Patuloy ka naming mamahalin. Patuloy ka naming paglilingkuran. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Pwede po bang sabihin mo, Hallelujah! Isa pa, Hallelujah! One more, Hallelujah! Amen. Hallelujah po is the sweetest word na pwede mong sabihin sa ating Panginoon. You may be seated, please.